Wait lang po. Doon pa yun sa ano. May kalagitnaan. Doon po tayo simula. Wala. Ano po pangalan niyo? Buong pangalan? Alfredo Reyes. Alfredo Reyes. Pero Nicolas. Oo. Alfredo Nicolas. Ano po kailan po kayo pinanganak? June 27, 1948. June 27, 1948. Saan po yun? Sa Kanalati. Canalate. Sa hospital po ba? Sa Hindi, bahay? di sa bahay lang. Bahay lang po. Saan po yung bahay niyo dati? Doon sa dulo. Sa may dulo po talaga. Doon kami isinilang na lahat. Wala na po din yung tahanan na yan. Kaya nga nila, nilipat yun dito sa Anilaw, dito sa Pombong, San Antonio Bata. May mga kapatid po kayo, di ba? Mm. Ilan po kayo magkakapatid? 8. Walo? Walo po pala. Oo nga, wala nga po pala kayo. Ilan po ang lalaki ng babae? Ang lalaki ako, ang Tatarelio, Tatalonge, yun lang pero namatay na iba. Yung Kaya niyo po bang sabihin lahat ng pangalan nila? Alberto Reyes, Rogelio Reyes, ako Alfredo Reyes. Mga namatay, pati namatay. Yung mga babae, Delia Reyes, Romana Reyes, at saka Rustica Reyes, at saka yung nakalimutan ko na yung meron pang San Ildefonso ang pangalan. Ayun. Bali, 8 kami lahat. 8. Ilan po ang babae? 4. Apat na babae. 4 na lalaki. Ano po yung pangalan ng magulang niya po? Milagros Nicolas, saka Vicente Reyes. Vicente Reyes. Tika saan po si Milagros? Dito rin lahat. Dito sila sa Kanalati, Pati po siya. sa dulo. Pati po si Lola. Oo. Paano po sila? Si inanay niyo po? Maalagain? Oo, mabait si nanay, yung aking magulang. Opo. Talagang lumaki rin sa dagat. Yung pati yung aking ama. Sa dagat, sila nagkuhan. Kaya yun ang naranasan namin sa aming magulang, magdaragat. Lahat kami puro magdaragat eh. Lahat. Si tatay niyo po, ano po, magdaragat din po? Oo, diyan kami pinlaki ng aming magulang. Ako nga, kaya nga ako nung araw na akin nag-aaral sabi nga ng aking ame, anak, maginto ka na. Grade 2 lang ako. Grade 2 lang po yung parang, tapos nagtrabaho na po kayo? Dumala na po kayo? Dumala na ako, 12 taon pa lang ako. Nang isda na ako. Kaya naranasan ko ang lahat ng hirap. Magmula nung maging bata ako. Kami ang papa mo, makasama niya akong dumala, mangisda. Tatalong, ayan. Kasama ko. Sino po yung lagi niyong kasama sa pangingisda? Si Magkakapatid po kayo, Tatang Rogelio. Tataronin niyo po talaga. Diyan ako palaging nasama. Sa magkakapatid po, sino po yung pinaka malapit? Kanino po kayo pinakamalapit? Sa lalaki ang Rogelio. Sa babae po? Natika. Hindi ka po. Yung di pa po may mga kapatid po kayong wala na, saan po sila nakalibing? Doon sa Mabulo. Sa Mabulo po? Doon sa may... Yung isa nawala. Paano po Ang nawala? nanita, ang naman nawala, hindi namin alam. Hindi niyo po alam kung saan napunta? Hinahanap pa namin noon, hindi ko Bata nakita. pa po sila na? Matanda na. Matanda na. Kung ang nanaman kumbaga sa kuwan talagang ang isip kuwan, dumanda rin kuwan. Makakalamatin po ba? Hindi rin nag-aaral yun. Wala rin pinag-aralan. Siyempre, kapatid mo, ano man ang katayon niya, mahal mo talaga. Opo. Kapatid mo. Kaya ganun lang. Hanggang sa kung ay dumating na sa edad na nung talagang ako binigyan nung ako ma-ospital. Opo. Nung inabutan ng sakit ng tiyan sa dagat. Kala ko nung palang ala na ako. Ilan taon po kayo nun? 15 taon. Ngayon pala yung aking appendix pumutok. Kaya nung ako dinala sa ospital sabi nga ng doktor, sabi sa akin, ato, bagong buhay ka na. Kung ikaw'y na-atraso pa ng ilang minuto,
ala ka na, patay ka na. Ayun, Labing-lima pa lang po yun. 15 anyos pa lang ako noon. Yun po ba yung anong guhit dito sa Oo, tiyan niya? yun, oo. Naku, nung makita ko yung kuwan ng doktor, nakapasok sa tiyan ko. Pero kuwan, nakikita ko lang pagbakong kuwan, gising ako na wala akong kuwan. Nararamdaman. Oo, yung para akong tulala na hindi ko makita. Na dinudukot yung tiyan ko, nilalabas yung bitukan, lahat gano'n lang. Pwede niyo po mapakita? Okay lang po mapakita niya? Yung ire, Opo. nga ito. Diyan, yan po, papakita ko lang din po pa. Ayan. Nung bata pa po kayo niyan. Okay, si Ansok nung aking mga pera, ito. Yung kami ng doktor na nakapasok doon sa kamay, hinuhugot yung bitukan, nililinis. Bata pa po kayo. Saan po ang hospital yun? Provincial. Sa probinsya po. Hospital ng probinsya. Kaya, sabi ko nga talaga siguro hahaba pa buhay ko nung aking magkaganon ayun, dumakad ng mga araw. Nangingisda ako. Talagang, sa bagay, noon talagang tayo binata, medyo may kakasigan Talagang, kumbaga sa kuwan ang mga dalaga talagang, ako hindi ko man pinagmamalaki yung sarili ko. Talaga nung ako mga edad 18, 19, hanggang 20. Talaga noon maraming tumbok na babae sa akin. Kaya aking nangingiti na lang. Kaya marami ako talagang kung ako yung naging kuwan sa babae, baka naging malikot sa babae, pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa. Naalala niyo po ba kung sino kanina po kayo unang parang nabighan? Ang Tonya, Bata pa. Sino yung po anak, ako hindi nabighan Ano pa yun? Kumbaga sa kuwan yung nilalaro ko lang ang lahat ng bagay na ako, pero hindi pa ako umiibig noon. Hindi pa wala akong seryoso Oo. pa. Sino po, Tonya? Oo, si Tonya. Noon talaga, naku anak marami. Mahirap talaga, hindi. Noon maraming umiibig, pero wala pa sa puso ko yun. Wala pa. Nangingiti lang, nagpapahiwatig sila. Opo. Aki gusto kaya sabi nung aming kapitbahay, doon, ang nasirang bingo. Bingo. Napakahinamoy ka, kung ako, marin ako anak sa labas. Hindi ko ako magagawa yun. Lumalapit na sa babae. Hindi ko pa pinapansin, hamukha ako sila. Kumbaga sa kuwan, ngumingiti na lang ako. Talaga anak noon talagang kasikatan ko noon sinusulatan pa ako ng babae. Sa bangko. Ang tulay doon ang nanaplisa. Yung po yung sa bangko na Ha? pinagkwento niyo? Yung sa bangko yung pinagkwento niya yung Oo. dati? Oo. Doon, sinusulatan ako. Pero yun ang gusto ng doon na pilisa mo. Yun. Pero ayoko, ala kung kumbaga hindi pa ako umiibig noon, hindi pa. Kumbaga naglalaro lang sa pag-ibig. Ganun. Anak marami talaga. Hanggang sa una kong, pero girlfriend lang. Sino una naging girlfriend niyo? Ang rusing dito. Sino po? Ang rusing. Rosing? Mm. Sino po? Rosing? Hindi yan. Yung ama ni Boy, yung Sindo. Yung po bang Yung kapitbahay din. kapitbahay namin dati? Oo. Yung po bang, singkit? Yung babae mo medyo mataas. Medyo mataas? Yung kapitbahay lang ang bahay niyo rin. Yung Hindi ko matandaan. Boy, yung ba si Boy? Yung kalbo po ba? Yung kaano nila, sino ba, Joshua? Oo, yung katabi lang, katapat na katapat nun. Ang katapat nila Joshua. Yun. Yun Nanay ni Tito Boy. Oo, Boy. Oo. Pumapanik ng bahay yun Anak mo, kanya lang, hindi ko magalaw. Ala pa sa, nung ako'y panik nun, nung ako'y magkasakit. Baka ayaw po sakit. Yung mata ko, yung mata ko nagkaroon ng parang kuwan. Ay, batang, hindi ako mahirap akong dumilat noon. Nahirapan. Parang sore eyes, ganun. Nagka-sore eyes. Oo. Tumatabi sa akin, nagdadaka ako. Pasalamat na lang. Kaya kaya yung, apat silang nagkasabay-sabay. Nag-girlfriend. Oo. Apat to. Ngayon, sabi ko sa inang Milagring, Ina, doon ka ako sa apat, sino gusto mo? Ano sabi niya? Sabi ko, gusto kayo nasa tabing dagat. Ang inang lumingin. Sabi pa niya. Oo. Yun. Kako, medyo talaga hindi lang ko sa puso ko yun. May niligawan pa ba kayo? Parang may niligawan, parang todo-todo bigay.
Oh, may kumbaga ko eh, pero ligaw na lang, pero yung doon sa apat na yun, isa lang ang tinitibok ng puso ko. Sa nanay Yun. po talaga. Yun lang. Paano po ba kayo nagkakilala ni nanay? Po, anak nung kami magkakilala, dumadala kami. Mm. Sa tabing dagat, kaya nananalaba. Mm. Nagtutungkab ng talaba sa mga batuhan. Mm. 3 silang mga babae. Nung siya nakapindong pa, nakasumlero. Alas 9 ng umaga. Ang kasama ko yung kalimanado rin, yung kapatid noon. Humagis kami sa Pampanga ng Pamarawan. So may pamarawan po kayo nagkakilala? Oo. Sa tabing dagat eh. Sabi ko sa tataboy. Sabi ko, Kaboy, para bang, tumukha kayo mga babae, mga nanalabi, nakagilid pa sa Pampangin, yung mga Pampangin. Hindi, palapit kami, habang mahagis ako. Ayun, sabi ko, Kaboy, magaganda taki, babae. Magaganda. Eh, nung kami malapit na natanggalin yung sumbero ng nanang, ng ina. Eh, nakapinong, Kaboy, maganda taka ko yun. Kami kapag kahit nalapit, tingnan natin kung sino. Eh, nung malapit kami nakilala ng kaboy, si Luming pala ka. Sino ka kung Luming? Eh, pisang buo kaya kayan. Pinsan. Pisang buo niya. Tiganamayan na ka. Tiganamayan. Eh, sabi ko, bagay ta ka ako, maligawan. Gusto niya kapunta tayo. Yan ay panitingin din sa akin. May talagang humangay sa akin doon. Hindi ko mapaganda, panitingin din sa kanya. Hindi, ganun. Hindi, nakaraan nga yung mga bagay na yung sabi ko sa Kaboy. Kaboy, minsan nga ako tayo punta sa Lamayan para baka pumintig ng husto-puso ko ron. Ayun. Nagpunta nga kami. Pero hindi pa kumbaga sa kuhan yung oras na yun, kumbaga sa nagpunta kaming dumadala kami. Doon, tabi sa Pasil eh. Humagis ako sa tapat na yun. Eh, minsan mga nagwawalis sa labas. Siya yan. Oo, nagwawalis eh. Eh, pala kaso lang, nagwawalis eh. Ayun, nakakangitian lang kaming dalawa. Eh, talagang dumaan ng mga araw. Ayun, niyaya ko, Kaboy po, tara ka ko sa Namayan. Eh, gusto rin pala ako ng mga biyanang ko. Hindi, nakakangitin lang. Hindi, pagkatapos niya, ang nala ng nanaduring, saka ng kaado. Nagpunta ron. Naku, pag ikay ng gusto mo, pag ikay yun ang napangasawa ni Luming, wala kang problema dun. Hindi ka manginginom, hindi marunong magsagal. Mabait kasi Eddie. Nagustuhan niya ako eh. Kumbaga sa ko, ayos, very good. Yung pagdating dito, yung mga ibang kuwan ko, ito, hindi ko sinabing aking may girlfriend. Oo. Kumbaga sa nagpapakati rin ng motibo na ganun mo yung 3 kong kuwan. Ay, maganda na din kasaysayan nung ako'y binata talaga anak. Maganda. Ayun yun. Nagkatuloy na kami nanay, mga ina. Sa ganun mga bagay. Nung kami kinasal, 1971. 1971? November 20. November 20, 1971. Yung anniversary. Nung kami kinasal na ina. Nung kami naman bigyan ng anak, 1972. Si Ate Sally, si Ate Rose. Hanggang sa dumami ang mga anak, nung ko naranasan ng hirap. Nung binigyan kami ng 7 anak. Ang sabi nung malaki na, unti-unting kuwan, sabi nung iyang medyo talagang sa buhay namin, talagang ang Ate Sally ang unang naming nakatulong sa bahay. Siya. Laking tulong niyan. Oo. Malaking tulong ginawa niya lahat ang magagawa sa awa sa amin. Kaya noon niyang bumagsak nga ang bahay namin, sabi nga ni nanay, huy, tansya mo ba ang mga anak natin masisilayan natin dalaga at pinata. Ayan. Eh ano ka ako, malay mo, ang Diyos naman ka ako tapat sa kanyang pangako. Mag-ante ang sabi ni Pastor Cesar,
nung bumagsak ang bahay natin, tinawag ako sa isang tabi. Tate Eddie, tandaan mo yung sasabi ko sa iyo. Magtiis ka't may pagpapalang darating sa iyo. Yung palang mga pagpapala, ang mga anak ko. Yung pala akin naging biyaya. Kaya nung sabi ko, siguro, sa buhay ko, maligaya na ako, hindi man ako mayaman. Baka kung ako yumaman, magkasala ako. Madala ako ng pera sa ganung walang kabuluhan. Kaya aking maligaya na sa ganung bagay na ibinigay sa amin ng Diyos. Na ang mga anak ko napalaki ko ng maayos. At dalayan ko rin sa buhay ko ito, yung mga anak ko bigyan ng mahabang buhay. Kamukha ng ibinigay sa akin taon. Yun dalangin ko sa mga anak ko. Kung ako mga anak walang yamang, kung ako'y mawala, wala akong yamang iiwasan, kundi aral lang isang magulang. Yan kako anak, tandaan ninyo. Mahal ko kayong lahat. Wala akong nakikihigit, kundi pantay-pantay ang pagmamahal namin sa inyo ng ina. Kaya anak, ang masasabi ko ng anak sa iyo, totoong ikaw malaking nagawa mo sa amin. Una, malaking nagawa mo sa amin. Pangalawa, si Randy, kasama kong mangisda. Pangalawa, si Ruel. Yan. Totoo, sa mga anak kong lalaki, si Papa mo lang hindi gano'n kapangisda. Sama kong mangisda, kanya lang nag-aaral. Hindi pwede siyang pumirmi sa pangakuan. Pero ang hirap sa pangisda, iyan si Randy, saka si Ruel. Kaya mangkako anak, masasabi ko anak sa iyo, habang ako'y nabubuhay, na huwag mong tingnan yung nagawa mo, kundi ang isipin mo, nakatulong mo yung mga kapatid mo. Nakatulong. At yung talaga ako kumisang, ang mga anak ako, merong malaki ang nagagawa sa pamilya. Pero anak, huwag mong hangarin na yung nagawa mo, papantayan nila. Kundi magpasalamat ang mga kapatid mo, tumingin sa magulang. Ganyan. Lahat kako tumingin sila sa magulang. Kaya Rosalie kako, at inasabi ko din kako nasabi ko sa anak, sana habang ako'y nabubuhay, talagang tunay nga, ikaw ang una kong napakinabangan namin ng ina. Nung bumagsak nga yung bahay natin, sabi magjajapang ka, ano ka ako, magjajapang ka, hindi ba ako maraming na-disclare sa Japan. Bata pa nun siya nung mag-Japan. Ano taon po? Hindi malak kung dinayali ka niyang edad noon. Yun ang pagkakaalam ko. Hindi malak kung 14 lang noon. 14? Nung mag-Japan, yun ang pagkakaalam 14, yung edad dinayala niya. Kaya noon niya, sabi ko, salamat po ako Panginoon, ang mga anak ko ay marunong tumingin sa magulang. Kaya mangkako ako anak ay maligayang mawawala sa inyo pagkat kayo nagiyaman namin ng ina. Naranasan namin kung sarap ng buhay dahil sa inyo, nabigay ng Diyos sa buhay ninyo. Akala nga ako nung araw, hindi ko masisilayan ang sarap ng buhay. Noon nga ako nung araw, pinagtatawanan pa ako. Ako kayo nasa doon ng bangka, yung mga kasama ko, mga kabarkada ko, kung akitawagin nun, pagoda. Pagoda? Kung akitawagin nun, pagoda, hindi ka makakasakay sa aeroplano. Dito lang tayo sa doon ng bangka. Sabi nila. Yan ba may sasagot ko ron? Naman wala sa na aking masakay ng aeroplano. Pero nung aking masakay, buti pa si Kaya, nakating sa ibang masa. Kayo ka ako, yan makakula sa isip, pero talaga huwag niyong husigahan ng isang tao. Pagkat yung mga sinasabi niyo kumisan, hindi nagkakatotoo. Wala Tamo. sa tao. Oo, nung ibinigay ng Diyos, pinasakay ako sa aeroplano. Ilang balik ako sa Japan, yung kasama ko ilang balik. Kaya sa buhay ka ako ng tayo, huwag ninyong husgahan. Pagkat ng tao yan, Diyos ang nagpapalat, nagbibigay. Nun niya ako, tamot nung sa buhay ko nung talagang ako talagang kami nang talagang nagdadahap, talagang wala kami masasabi. Wala. Pero nung tagapin namin si Kristo sa puso namin, nung ako'y mabaw, talagang totoo, nadamak ko ang katapatan ng Diyos sa buhay ko, anak. Pero mo, dumadala ako. Umuwi kami, kung ako'y umuwi, yung mga anak sila, yung mga kapatid, yung mga anak kong may sakit. Kumisan nung niya umuwi, pumanik si Ruel, sabi ni Ruel, Ama, ang inay ka umiyak. Ba't ka umiyak? Yun kang dalawang kapatid ko, inaapoy ng labi. Sino ka?
si Raquel, saka si Wena. Ayun, iniwan ko na yung bangka, hindi ko na binuhat yung kasangkapang indala, kundi nagtatabog na ako sa bahay. Ang bahay namin lusot-lusot. Nung yakapin ko yung mga, sabi sa akin ng lola Lun, ako kayo pupunta sa Namay, at ako kayo mangungutang ng pera sa kinanay. Hindi ko na mapigit, wala kami pera. Yung dalawa, masyat yung dalawa, niyakap ko na lang. Sa punong hagdan. Alam mo to, nung aking magising, yung dalawang bata, nakita ko nagwawalis. Nagwawalis sa baba. Sabi ko, Panginoon, salamat po sa iyo. Talaga nga po ikaw ang manggagamot. Sabi ko, ayan, laluhan lamat ako nung dumating si Luming, ba't pinabayaan mo? Uy, ka akong totoo. Yung pagkakaya po sa bata at nakinaidip, nakita ko yung bata, nagwawalis. Kung ako gising, hindi mo pinigil ko yan. Hindi, nakita ko nagwawalis yung bata, nagtatanop eh. Siya daw magtataba ng walis, yung isa daspan. Naku, marami anak. Minsan niya anak, kukwento ko sa iyo. Kwento niyo po lahat. Natutulog kami. Matutulog kami. Tabi-tabi kayo, kung yung bahay namin ilusot, yung bubungan. Hindi mo na kung sino nagsabi. Ang ilaw namin isang bumbilang maliit lang. Bumbilang maliit, sabi hindi mo na kung si Wena, kung si Raquel nagsabi, sila daig natin. May sumagot na isa. Anay, kandaig. Nakikinig namin ng ina, ginising ako ng ina. Huy, ano ba ka tinagtatulong ng magkapatid? Di pinakinggan ko, tamay ka tayo. Maraming ilaw. Sila kay dadalawa tayo, marami, may malakit maliit. Sabi, para kakuisul namin, iisa ilaw namin eh. Ang tingin ng mga bata, marami ilaw. Ngayon pala, yung aming bubungan ni Mesulipin, nakikita bituin at saka yung buwan. Hindi ba yung buwan, pag nakanlungan ng dilim eh, nawawala. Nalilito yung bituin. Opo. Nakita nila yung mga bituin. Oo, tamay ka, may maliit, may malaki. Na pagka yung nakanlungan ng buwan, lilito yung mga bituin, dumadami. Sabi ko, akin natuwa lang na talagang, natuwa lang kayo ng ina. Mga bata nga naman kao talaga. Marami anak na, kung talagang marami, medyo nakalimutan ko na mga dapat yung isalaysay. Noon niyang bumagsak, yung talaga sa buhay namin, sabi ni Pastor Cesar, tate, hindi ka, doon kami magkakaroon gawain sa inyo. Hindi ka ako. Noon nasa isip ko ni buhay na, ang bahay namin sira-sira. Nahihiya ako. Lusot-lusot. Saka kung umulan siya kami sisilong. Marai kami. Nung panang gabing yun yung bahay namin babagsak. Giba. Yung umuhong pa ganun. Buti nga Saan na po yan? Dito na po ba yan? Dito. Kubo lang, bahay na maliit. Kaya sabi ko, talaga ako ang pag tayo magtitiwala sa Diyos talaga, ang ating huwag lang tayo maiinip sa kanyang pangako. Darating at darating ang kanyang pangako. Pagkat ang kanyang salita ay totoo, hindi niya tayo iwan ipababayaan man. Sa lahat ng sandali siya ay kasama natin. Talagang matagal na kami nagkuhan. Kaya nga sabi ko, para bang yung aming mga bata, yung sila papa, parang biglang laki. Nung bumagsak ang bahay namin, para bang hindi kami pagpapalaki sa mga bata. Sabi ng ina, tuloy na kang pagkakalaki ng mga anak natin. Talagang nakuno, matuloy ang pagkakalaki. Hindi kami ganun nainip. Kaya sabi ko, nung ako talagang habang kako at nabubuhay, ipaglilingkod ko sa Panginoon sa ginawa niya sa aming kabutihan at katapatan. Kaya masabi ko noon talagang, at ako na may nagpapasalamat, yung mga anak ko talagang, sabi nga ng mga bata, Ama, salamat at ang Panginoon na nakilala natin sa ating buhay. Talaga ako anak, siya lamang at siya lamang. Ang katugunan natin, ang katugunan sa ating mga dalangin, siya lamang at wala nang iba pa. Pag tayo mananampalataya at magtitiwala at mananalig, huwag tayo maiinip sa katugunan niya. Pagkat yung maalam na ang 100 taon sa tao, isang araw lang sa Panginoon. Kaya huwag kayong maiinip.
Kaya ang buhay natin, dalahin ko rin, kami buhay ko. 71, pero bagamat ako nadama ko ang hirap, gutom, pagdaraho, pero pinalitan ng Diyos ng kabutihan, ng kanyang katapatan sa aking mga dalangin. Kaya siguro ako hindi pa nayaman, baka kung ako'y payamanin, magkasala pa ako, kaya ayos na ganito. Salamat na sa Panginoon. Kaya sana anak kayo, habang kayo nabubuhay, ang pagpananalig sa Diyos huwag niyong tatalikdan. Yan, pagkat siya lamang ang kasagutan sa ating mga dalangin. Ganun lang, hanggang doon lang. Okay. Ito na po mga dagdag na tanong. Mabilis na lang po. Ano, din ako po sa tatay niyo po. Ano po yung, pinapala po ba kayo? Hindi. Hindi ako nakatikim ng pamalo ng aking magulang. Hindi po. Pagkat kami sa aral kami pinalaki. Anak, ito ay katandaan ninyo. Ang aral kayo huwag niyong lilimutin. Pagkat sa puso niyo itanim. Pagkat meron pa sinabi sa akin, pag ikaw ay nagkapamilya, ang anak may turuan sa dapat mong lakaran. Ang isa pa, anak, mga bagay na yung anak mo manday kulang sa pagkain, kung ikay may pamilya, ang anak mo may kulang sa pagkain, sa damit ay gayon din, sa pamalo't pangaral ay huwag kukulangin. Iyan ang pinakuha ko sa mga anak ko, kina papa mo. Iyan. Kahit na nagdadaho kami sa anumang bagay, talagang pinanak mo sa mga pangaral. Kaya yun din kako anak masabi, yung aking pinangal, ipangalin niyo sa mga pagdating ng panahon sa inyong mga anak. Ayan. Ano na po? Ano yung pinaka-paborito niyo pong pagsasama kayo pong magugulang, magkakapatid kasama yung magulang niyo? Parang hindi niyo makakalimutan. Isang parang pangyayari lang. Parang, sana hindi to matapos, sana ganito na lang. Hindi, yung pagsasama namin nung talaga pag kami nagkakasaya, kung kami nagkakasayahan, sana nakakaunak yung pagkakasayahan din sana sa habang panahon talagang huwag natin bibigyan na anumang bagay na kalungkutan. At anumang bagay na merong hidwaan, kunin nyo sa usapang magaganda. Pagkat marami akong nakita pagka mga pamilya na nagkakagalit, pero huwag anak ganun. Ako, sabi ko sa inyo, anak, aking magulang ninyo. Pwede niyo akong pangaralan kung aking nagkakamali. Itirong lang niyo akong isang kaibigan, hindi magulang. Pagkat aking nagkamali, hindi ako magagawa na aking pangaralan niyo. Basta't aking nagkamali, pangaralan niyo ako. Kung naman aking magulang at kayo nagkakamali, at kayo pinangaralan ko at hindi sinunod, magagalit ako sa inyo. Kaya sabi niyo, ako magulang niyo, hindi ako nagdang makipangaralan niyo kung aking nagkakamali. Yun anak, masasabi ko anak sa inyo. Ano po yung tawag dito? Ano tawag dito? Ano po yung, meron po ba kayong paboritong niluluto ng magulang niyo? Ganun. Naku, yung anak mga pangat. Pangat. Basta pangat lang. Anak, ilan talagang ulam na ng araw. Pangat, saka sinigang na mga sampalok, ganun. Pero wala akong hilig sa mga kuwan. Mga pagkain. Lumaki ako anak sa ganung mga bagay. At saka wala akong kulumang isda, basta ako, anong isda, basta nagdaan sa apoy. Kakainin ko siya. Kaya kung minsan kami ni Papa mo, nagkukuhan, anak, diyan kayo lumaki. Kaya ginagawa ko sa inyo. Tamot, kung kayo umaiksib buhay nyo, kung ano pinalaki sa amin ng aming magulang, ginagawa ko sa inyo. Hahaba ang buhay ninyo. Tamo kami, humaba ang buhay. Huwag kayo anak maging masayang pagkat kayo pinakain ko ng malinis, maayos. Basta't nagdaan sa apoy, malinis, tandaan ninyo. Tamo ka kay iban mo, sa kasalanan, mamatay na. Masaselan.
Basta ka ako ganun. Pag nagluluto, anak, minsan kami nagkataon si Papa mo, anak, kami lumaki sa kalan. Mm. At si nanay maselan. Pero, nung uy, kako, ganire, magtipid kako tayo. Mm. Maraming kahoy na naano diyan. Mm. Magkahoy tayo. Mm. Sayang kahoy, nagpapakita sa akin. Sabi, kunin ko raw siya. Kaya ako kahit na ako hirap na hirap, kinukuha ko, ito mukha ko, di nakatipid tayo. Ganyan lang kahoy, hindi. Basta kako yung nagdaan sa apoy, malinis. Tandaan mo kako, sinabi ko, sir, may mikrobyo mo yun, patay siya pag kuluan tubig. Punta mo si nanay, kung maselan nung araw yan. Sa nanay po talaga. Nako, hindi kakain talaga ng marbidihan. Kaya tuloy, ayos naman yung kako ng inanay, yung binabalian pa. Ako hindi pag nakita, binabalian. Oh, babalian ba? Sasabunin ko lang basta. Okay. Ano po ba? Ano po yung... Anak ka lang iyelo, hindi pa gumagawa. Nasabi niyo po sa akin dati nung matagal-tagal na dito, yung mga paborito niyo po yung mga kanta. Ano po ba yung mga uso ng mga... Naku, anak, marami. Ang naging team song namin ng ina, yung kay Larry Miranda. Ano po eh? Yung kay Larry Miranda. Larry Miranda? Oh, hindi pa ka buong na gano'n eh. Sino po yun? Ano pong Ay, kanta? yung ang liwayway pagsilang ng gintong banaan na may handog ng ngiti sa mga bulaklak at sa dibdib ng puso mo'y nabakas. Ang ligaya'y walang hanggan. Kay palad mo, o minamahal kong liwayway. Sa puso mo. Nakalimutan ko na. Oh. Larry Miranda po yan? Oh. Meron, marami anak kong kanta na kuwan. Yan po yung mga panahon di ba po kayo born again? Ay, hindi. ano ko lang po, kailan po ba kayo naging born again? Nung ako'y maborn again, 1980, nung siya makilala ko bilang Panginoon ng buhay ko, 1986. 1986. Ano po yung mga kanta? Meron po ba kayo na pelikula? Meron po ba kayong paborito mga pelikula niyo? Hindi. Nakalimutan ko na. Hindi masyado yun. Pero sabi niyo di po sa akin, paborito niyo po si Elvis. At saka pa, tsaka yung kami ni nanay, nung talagang paborito ko talaga nung sa baybay dagat. Sa baybay dagat? Oo. Nung kumakita, doon sa baybay dagat, tuwing aking namamalas, aking naaalala ang araw na lumipas at sa may buhanginan doon ko isinulat ang damdamin niya ring puso sa pagsuyo ay tapat. Parang kahapon lamang nang tayo'y magkita sa dagat at sa laot ng dagat naganap ang ating sumpaan. Habang ako'y may buhay, ay hindi ko malilimutan ang dagat naging libingan ng pusong tapat magmamahal.
Mahal. Yan. Yan. Yung mga... Nanay Miranda din po ba yan? Oo. Puro lang. Iyan na yung mga bili ng ninanay yan. Mga ano ba? Mga kantahin na yun. Siya bumili. Siya po bumili. Yan ang paborito namin nung araw. Nanay Miranda. Siya. Meron po siya sa akin parang, sino ba yan? Lalaki naman din. Si... May paborito din po siya nakalimutan. Si Danilo Santos, yan. Danilo Santos. Si... Marami, pero si ilang mga kantahin ni Larry Miranda lang ang nagusto namin ina. Yan. Marami, pagkain ng mga pinudugtog ko rito, naku, napakaganda. Ito naman po, tanong naman po dun sa inyo po ni nanay. Saan po kayo kinasal? Sa Namayan. Sa Namayan. Akala ko po dyan sa may simbahan dyan. Hindi po dyan. Sa Saan po Namayan. sa Namayan? Sa may simbahan po dun. Oo, sa bisita. Sa bisita ng Namayan. Mm. November 20 po nun. Doon kami kinasal. Tapos, nung pagkaraan po ng kasal, dumiretso niyo po kayo dito? Hindi, Or doon. saan muna po kayo unang tumira? Doon muna. Sa Namayan din. Oo, sa Namayan muna. Doon kami nagpirme. Nung sinanay nagbuntis, dito siya pinanganak sa Kuwan, sa Mang Tata Rogelio. Doon siya nanganak. Saan po, kailan po kayo lumipat dito sa Canalate pa mo? Ba, nung kami na 1971. Dalawang na po, Namayan, tapos pa umbungan po Oo. ba? Nung kami malipat dito, ang anak namin isa pa lang. To the Rose. Siguro 1970, siguro mga petsa 70 siguro. Mga 70, hindi pa nag-aaral si Norica noon, bata pa lang. Mga 75 siguro. 75 dito po. Oo. Dahil siya na, Matagal na po pala to. 1975. Ano, lupa na to? Tama. Nung siguro mga 1973. 73. Nung kami malipat dito, dahil si Papa mo, diyan di pinanak sa Kuwan. Saan po? Dito sa Canalate. Sa Canalate. Dito sa may eskwelahan. Opo. 1976, 1975, ang si Papa mo, saka si Tito Randy. Tito Randy, oh. Kaya, meron po, di ba pinanganak po si Tito Rawan naman dun sa may Bataan? Sa Bataan, doon siya Ba't po pinanak. kayo napadpad sa Nabantay ka mo rin. Paano po nabantay? Nung kami nung pinuntahan ko ng bayaw ko, nung kayo mapunta ro, 1975 siguro. 1975 ka, nung kayo mapunta ron. Kaya dito pinanganak si Papa mo dito sa Namayan. Nalipat po kayo dun sa Antay mo na. Ang pinanganak sa Bataan si Tito Ruel. Doon pinanganak yun. Ano po binabatay niya dun? Malaking flash daan. Malaking palis. Naku, doon din Fish pond. Oo. Doon din ako natakot. Bakit po? Ano po nangyari? Bantay ako ng flash daan eh. Meron palang 3 lalaki na mababait naman yung mga lalaki. Nagpaalam sa akin. Kung tuyo yung flash daan binabantayan ko, siyempre, nakikisama ka. Tuyo naman, alang hulog. Pinayagan ko. Maunang mga kalabukab. Yung ahas na kalabukab, ginagawang mga kuhan. Sinturon, kung ano-ano. Ngayon, doon pala sa kabilang parsela, yung kahangga ko, bawal pala, hindi ko alam. Bawal yung gano'n. Manyari may alimangong alaga. Nalipat doon. Pinatay. Pinatay po yung ano? Yung 3 sila, yung isa pinatay. Ang sama nun, yung pagkakapatay, doon nilagay sa plasdaan ko. Ay! Ano yun? Doon pinatay. Nung umaga, iikit ako sa plasdaan, bibistahin ko. Naku, nakita ko yung Patay na katawan. patay. Nakadilat, parang nakatingin sa akin. Yung asin tuloy ng balik. Akin nakabote, naiwan isang bote. Yung isang bote kayo nakasud, isang bote naiwan. Papatakbo po kayo. Oo. Kaya pala yung aso nagbalik, may patay pala sa dulo. Paano pinatay siya? Parang sinaksak, pinaray? Tinaga. Tinaga. Maraming taga sa leg. Siguro taga, may sinasangga nung hanggang sa mapatay. Ngayon, yun napatay. Nung umaga, nagpunta ako doon sa kay Kapitan. Kapitan ng Urani, Orani. Urani. Sa may Orani po kayo? Kung yung barangay, kung Kabalutan kung tawagin. Kabalutan, barangay pa. Barangay Kabalutan, sabi mo. Kapitan. Bakit?
Doon ako sa plus na ako, may patay. Eh bakit? Manyari ako, kapitan, nagpaalam mo sa akin mga unang kalabukab. Kung mangkakiwala yung hulog yung plus daan ko tuyo, pinayagan ko, kaasa man ikaw, payagan mo, alam na ikang hulog. Dun, palagi po ako kape sa kabila, nalipat. Tatlo ho ako yun. Ang sama na ako, yung pinatay, doon na rin sa plus daan ko nilagay. Ano? Sabi ni Kap, ayun, punta sa munisipyo. Punta. Nahuli. Ay, hindi mahuli. Wala nga. Ang kuwala nun, ang sakit naman nun, ang sabi nung, magkakapatid pala eh. Ay, yung tatlo. Sabi nung mga kapatid, sulungay ka, kung saan nakuha yung kapatid namin, yun ang magbabayad. Nang living, gano'n. Kasi gaganti. Gaganti. Gaganti sila. Kung saan ako kapatid namin, yun magbabayad. Naku, andun yung aking pamilya, sila papa mo. Opo. Ang sabi ko, hindi tama ito. Hindi, nag-isip ka kung ayoko madama yung mga anak ko. Umuwi ka na sa atin. Ba, teka, suka ba sa ako, ako nakakundin mo. Hindi ka ako tama. Hindi tama. Paano ka ako yung napunta rin? Yung napunta ritong nakakuha doon sa nung kapatid, sabi, balak maghiganti. Sino ba sa man ako yung kundi sa plasda natin binabantayan. Ngayon, nagbalot na sila. Yung si papa mo, si Ate Sally, saka apat sila, yung tatlong lalaki. Saka si Kuan. Umuwi na. Sabihin mo ka ako sa mga mandurot na aalis tayo sa plasdaan. Yun, nung nakauwi na nga sila, inumambayaw ko, andun pero malayo. Malayo dun sa binabantayan ko. Ngayon, basta ako sabihin mo sa mga inang benyang amandurot, tayo magpapaalam na. Gusto ko pa magpapaalam na ako sa amo ko. Kaya habang andoon kami, doon ako natutulog sa bakawan. Sa pilapil. Yung aso tinali ko, pagka yung aso tahon na tahon, galit na galit, may tao. Yun, nagsisiksik ako sa mga bakawan. Tsaka nakakagaganti ito sigurado. Siguro mga 1 linggo yun. Dumating na yung aking amo. Sabi ng amo ko, ba't kayo kaalis? Mahirap na ako karol yung iba ng mangyari. Mangyari po. Para ako nagbabantay yung mga kuwan. Kung ano ang gustuhan mo, ayun. Hintay namin na nakaparte man ako ng konti roon sa Place Dana yun. Siya namin bili ng bahay. Pero ayaw palisin ng amo ko. Manyari, nababaitan niya sa akin. Hindi kayo hindi makakalimutan sa ginawa mo sa kuwan. Naging matapat kayo sa pagbabantay. Ako pagka binantay, hindi tao kasama ko. Diyos ang kasama ko. Ganon din sa Rudy. Yung sayo. Nakita mo yung sa kuwan. Sa bayan, ang pangalan ni Sayo. Nung binantay ako doon sa Pamarawan, kaya sabi ko doon sa may nagbantay sa akin, karoon ako nagbantay sa Bataan. Kung ako'y nagnako, baka mayaman ako. Pero hindi ko ginawa. Gusto ko maging matapat sa binabantayan ko. Ganyan ang narinig ko sa boses niyo kung paano, kung hindi kita bigyan ng sustento. Hindi lang ako sumagot noon. Kung hindi ko, hawak ko kalawit. Kaya kung magnako sa Place Daan. Hindi lang ako sumagot. Nagpaalam na rin ako. Kaya Rudy, kung ganyan ang kunyo sa akin, buti pa ako magpapalag. Ayun ako tayo magkabenggahan pa. Ayun, nagpaalam din ako. Kaya lahat naman ng nakaparte ng mga konti na kuha namin ng panimula. Kaya maganda rin ng hanggang sa, nagbalik ako sa pagdala. Opo. Kaya maraming nakasaysayan ng buhay ko. Marami din. Kung meron po kayong parang babalik-balikan sa Mga nakaraan.
Naku, anak, yun nga, yung mga nakaranin. Yung binabaling ka kinagdaan ng buhay ko. Talagang ika nga may kalungkutan pero may katuwaan. Yun po ba yung pinaka parang natakot talaga kayo? Oo, doon sa ko na yun. Bata. Sa Plasdaan. Mm. Doon. Mm. At saka marami anak na ako. Talagang ika nga bibigyan ng Diyos ang buhay ko ng mahaba. Mm. Makailan na akong ma-ospital. Nung aking ma-ospital, sabi ni Raquel, ala dyan, ang amay ka, iniwan mo na kami. Noon buhay pa si Ina. Buhay pa Ina noon. Akala ko okay mati, baka nauna pa ako sa Ina noon. Talaga lang ang Diyos may plan pa sa buhay ko. Doon mo tayo ako doon na sa lawal, nagman alam. Kako anak, ganun lang. Basta ako kung ano man ang kagustuhan sa buhay ko, nakahanda na ako. Pagkat siyang may hawak ng buhay ko. Yung lang ang masasabi ko sa inyo. Huwag kayong malulungkot kung ako may mawala na. Pagkat nasilayan ko na at naranasan ko na sa buhay ko yung pagmamahal ng aking mga anak, sa amin ng kanilang ina. Talagang nasilayan namin, nadaman namin ang pagmamahal ng aking mga anak. Kaya noon niya sa katuwa namin ni nanay na sinabi ng nanay, sabi sa akin, hoy, kasi may kang mga anak natin, maging dalagat binatay, masisilayan natin. Basta nga ako, tayo magtiwala lang sa Diyos. Yun lang. Sa tindi ng hirap na, ang ina mo na, si nanay, asama pang dumala. Ay, nakasama niyo po. Naku, awang-awa ako talaga. Nagkakadabaloktot sa huli ng bangka. Gusto lang talaga makatulong. Kaya sabi ng mga kasama ko, kada kasi sinasabi kakalaming hirap na hirap. Ayaw ka akong papigil. Gusto ka ako Kaya sabi ang kalumi ka. Maal si kaganda mo pagka iting kaya ka. Hindi ko naghahanap ang ganda. Nakipagbiruan. Ganun lang. Talaga yun malaki din tulong sa namasukan pa. Opo. Saan po namasukan si nanay? Oo. Saan po? Doon sa kanyang pisambu. Ano pong trabaho? Labandera. Labandera. Matigas ang loob niyan Si nanay? Lumuwas ng Maynila, hindi alam ang Maynila. Si nanay? Oo. Nagtatanong lang siya. Manyari yung kanyang pisan. Ibang malaking bangko sa Maynila. Opo. Ano? Bangko Sentral. Yun nga, bangko sentral nga tayo. Siya yung kanyang pisan ng... Hindi. Ano mang bangko yun? BPI, Bangko de Oro. Malaking, siya ang pinakakuhan Pero sikat na bangko yun Siya ang mataas dun. Sa manager, bangko na yun. Ngayon, nagtatanong. Sa Quezon City yun Quezon City. Panipagtatanong. Manyari yung... Nakarating po siya na. Manyari tinuruan siya. Tinuruan siya nung kanyang pisambu dito sa Santo Rosario. Pag ikaw pumunta ka dun sa Gloria pangalan Sa Gloria, sabihin mo kayong bangkong... Napatok na bangko na yun ngayon, nagtanong. Yung kanya patanong, yung palang bangko na yun. Ayaw siya papasukin. Bakit? Di siya kilala kasi di kami kilala rito kwan. Meron po Ano ka pangalan? Gloria Matito. Naku! Tulip po kayo. Pasensya na po kayo. Hindi ko po alam na pisang buo pala ni Gloria Matito rin. Yung pong pinaka-boss namin. Opo. Ayun. Nung siya makita ng kaglor, ayun. Kaya humingi na yung mga security doon ma'am, sorry po, hindi po namin kilala. Opo. Kaya ayos lang ayos lang yun. Ayun, nakuha siya doon siya namasukan. Pero hindi siya namasukan, biniglan siya ng pera. Ang pinsan niya po. Oo. Hindi siya, kuhan. Umuwi siya. Lumuwas po siya sa Manila para maging labandera. Oo, doon sa kanyang kuhan. Pero hindi siya pinayagan. Basta umuwi ka na, huwag kang mamasukan dito sa Manila. Nagpasama siya. Umuwi ka na, binigyan niya ng pera. Kasi talagang nung araw na kayong buhay namin talagang kinako rin maluha. Sa hirap ng buhay. Pero hindi ako gumawa ng umambagi na yung masamang ipakakain ko sa mga anak ko. Hindi. Pero mo dadala ko, ang inang Milagring ang kasama ko. Kaya ba si inang Milagring, kasama ko yun Ang ama namin ng Tatarelio. Opo, Milagros po.
hindi ako uuwi. Tutuloy ako sa tambakan. Sabi ng kasi, yung sa plasdan, baka kung ano mangyari sa'yo, magdamag ka na kang alang tulog. Pagkatapos darating ka, pupunta, pag-uwi mo, magtatamba ka pa. Paano po ako ata kasi, kailangan po ka akong pagkain. Kawawa ka naman ka. Ayun, kaya sa buhay ko ito, talagang kumisan babalik na kay mga naging buhay ko. Pero salamat sa Panginoon. Talagang siya lamang ang katugunan namin sa aking mga dalangin. Tanging siya lamang. Dumating ang panahon na talagang mag-antay ka lang, huwag kang mainit. Darating ang iyong minimiti. Ayun niya. Binigay sa amin ng sarap ng buhay. Nung araw anak, kaya mahirap. Kaya sabi ko, sana ako yung naranasan maranasan din. Kung mababasa ko yung Kihob, naku anak, basahin mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon, sige, subukin mo yung aking kuhan. Huwag mo lang kang papatayin. Kaya nung mabasa ko yun, nakinaluhan. Yung Kihob. Kaya hindi man ako pumatay kay Kihob, pero maganda rin ang naging kasaysayan ng buhay ko. Tanong naman po sa pamilya niyo po. Meron po bang mga kapatid yung magulang nito? Oo, meron. Tito, tita. Patay na lahat. Patay na po lahat. Alam niyo po ba kung sino po? Ilan po sila magkakapatid? Oo. Ang Nana Lusing, ang Tata Sergio, ang Nana Pilisa, ang Nana Monic. Sino po ba? Apat na sila magkapatid dapat. Sino po yun? Si tatay niyo po? Yung sa babae, kasi sa ama, sa ama Bisaya, hindi ko alam. Hindi ko alam. Dito lang di po sila. Isang babae. Pili ang pangalan. Dalawa lang sila. Ang totoo anak, dapat mayaman kami. Bato niyo ko po yan? Dapat mayaman kami. Talaga lang ang amin mabait. Yung aking amang Vicente. Mabait. Birmota, yung lupa doon sa bukid. Doon sa bukid, lupa ron. Amin yun Nasilayan ko yun Yun ayaw pagbili ng amang Vicente. Papanay kayo mga anak ko. Yung mga magiging apo ng kuwan. Kumuha ka nga sa kahihiyan ng aking ama, sa panaymura ng kanyang ina, ayun, pinagbili. Na sulsulan. Oo, dapat talaga amin yung bukid na yun. Malaking plasdaan doon. Malaki. Ayun, pinagbili. Alam mo pagkakabili? 1,000 sandaan. 1,000 malaki. Malaki anak. 1 hektarya. Ngayon, bibilang ng milyon. 1,000 sandaan lang. Mabait si ama. Kaya nung ipagbili ang tatarelyo, ang amang, yung magkapad na yun, mga nalungkot din. Nalungkot. Sayang talaga, sayang. Malaking lupa. 1 hektarya ngayon bibilang ng milyon pagbibilan. Ngayon 1,000 sandaan. Nung yun siguro pagbili, pagkakabi siguro mga 2,000, siguro mga 1949. 1949. May isip na ako Na ano niya na din po? May isip na ako nung ipagbili. Kundi 1949, 50s, mga ganun. 50, ayun. Tapos na di po yung gera nun, wala na pong gera nun. Ang kagyera 1948. 1945 naman kagyera. 45. Tapos na po wala na pong... Wala na. Nung 45, hindi ako tao nun. Nung 48, tapos na. Tanongin ko naman po sa inyo, tungkol po sa naalala niyo po ba yung nung araw na yun, nung pinanganak po ako dito? Nanay. Nung pinanganak po ako, dinala po ako dito. Kasi alam ko po, sa Giginto po ako pinanganak. Doon sa akin. Isipin ko ito muna.
Sa, yun ang hindi ko matanda kung saan ka dinila nun. Doon ko sa, sa amin. Sa babae namin nun. Andun ko sa kuwan, sa Tabang. Sa may tabang. Oo. Hindi ba ikaw nag-aaral dito, ano? Saan po? Dito. Saan po nun? Nag-aaral ka rito. Hindi po sa may, hinatid niyo po ako nun eh. Ay. Pinakita niyo po sa akin sa eskwela na yan. Hoy, natin kita nun eh. Dito sa kuwan. Sa amin ka nakatuloy. Sa amin. Opo, sa inyo din po. Doon. Ako, ang hinat ko sa pag-aaral, ikaw. At saka si Norika. Noon. Hindi ako nagkakamali. Siguro 4 na taon ka na mapunta ka sa Japan eh. Kundi 4-5. Hindi ako nagkakamali. Dito ka nakatuloy sa amin. Dito. Si nanay mo naglalakad ng punta ng Japan noon. Dito ka tumuloy noon. Dito ka iniwan ng ina. Ni mama mo sa amin. Kaya pinag-aaral ka doon sa kunayin. Kaya nung lumaki ka rin, nung umuwi ka noon, 2004, umuwi ka, no? 2004. Ano? 2005, 2004 ko Bagong nun. taon din po na. Oo. 2004 umuwi ka noon. Kung ano na po, kung, ito na. Ano po yung pinakamahalagang aral na may bibigay niyo po sa apo niyo? Kahit kanino, maski sa akin, kay... Anak. Ako nang talagang, ang isa lang mabigyan kong aral sa inyo. Magtiwala ka sa Diyos. Iyan ang kaunahunang aral ko sinasabi sa inyo. Diyos ang pagtiwalaan mo sa lahat ng bagay. Pagkat Diyos lang ang makapagbibigay ng lahat ng kagustuhan mo. Tama, maraming kagustuhan ng inaasam. Nabigo. Nabigo, anak. Pero ito masasabi ko sa iyo. Masarap ang meron mga kwan, pero sa Diyos ka magtiwala. Yun ang sinasabing, sa Diyos ka magtiwala ng buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan at kalakasan. Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Pag hindi pinagkaloob sa iyo, may layunin sa iyo ang Diyos. May layunin. Ano ba, yung gusto mong magkuhan ka, yung pinapangarap mo. Sana magtagumpay ka, pero tiwala ka sa Diyos kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Ganyan. Pagkat ang tao naman sino ba ang gustong walang magandang kuwan? Palagi ko lahat tayo gusto. Pero talaga, ang Diyos ang siya makapagbibigay ng lahat ng bagay. Ang Diyos lang. Mayroong ganun ang minimiti, hindi nakuha. Talagang ganun. Ang Diyos ang nakakalam ng lahat ng bagay. Yung anak mo sa Diyos ka magtiwala ng buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Pagkat nasa Kanya ang lahat ng bagay. Nasa Kanya ang lahat. Kung ina ka lang sa iyo, hindi ka na ganun paghihirapin. Yan ang anak masasabi ko sa iyo. Talagang mainam mo yung pinag-aralan. Yan ang kaunan. Kaya kung ba siguro, tama, marunong kayo. Marunong ka. Pero isa lang kulang. Ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Binigyan ka ng karunungan. Pero ang salita ng Diyos hindi mo alam. Ako, grade 2 lang ako. Pero sa ganyang mga bagay, pero sa salita ng Diyos, lalaban ako. Yan ang masasabi ko lang sa iyo. Sa Diyos ko magtiwala. Lahat ng bagay na kailangan mo. Mag-antay ka lang. Huwag kang maiinip. Makatapos ka ng pag-aaral mo. Kung ano kung gusto mo, bahala siya. Panginoon, kung ano po ang kagustuhan, siya pong masunod sa buhay ko. Ganun lang, anak. Yun lang masasabi ko, anak, sa iyo. Ganyan din ang naging kon sa buhay ko nung ako'y tamot. Grade 2 lang. Hindi ako marunong. Wala akong nalala. Pero nung makita ko ang kanyang salita, binigyan ako ng kalakasan. Ano ko marunong? Kung ang salita ng Diyos ay alam. Mainaming marunong talagang mainam. Pagkat pinagkalob ng Diyos din sa tao yan, kanya lang sana isipin mo, sino nagkalob sa'yo ng karunungan? Nung binigyan ng karunungan yun, ang Diyos ang nakalimutan mo.
Kaya anak nila, anak masabi ko sa'yo. Ang Diyos ang pagtiwalaan. Tamo, yung mga bagay na, puro nung dumunong, kung ganun, naging mayayabang, naging mga palalo. Pero hindi nila alam na yung ganun ay may hangganan. May hangganan. Ito na po, mensahe niyo po dun sa mga anak niyo po na mula kay Tita Rose hanggang sa kay Tita Raquel. Hmm. Kay Tita Rose mga mensahe. Hindi, ganun lang anak ang sabi. Mensahe niyo, kunyari, kausap niyo ngayon. Sabi ko anak, ang tangi ko lang masabi ko anak sa iyo, ikaw kung ako'y mawala na at ang iniala na, ikaw ang magiging magulang pagkat ikaw ang matanda. Kung hangad ko lang anak sa iyo, sana ang maging ugali mo, maging ugali ko anak. Bagamat ako walang yamang iniwan sa inyo, kung ako'y mawala, sana ganun din ang isip mo sa mga kapatid mo. Malaki anak, bagay ang nagawa mo sa amin lahat, sa mga kapatid mo, pagkat ikaw ang aking anak na talagang nagsumikap. Natamo namin ang sarap ng buhay. Ngayon, nung natamo namin, sumunod yung mga kapatid mo, ginaya ka. Na talagang nagpasarap din ang buhay sa amin. Kanya lang anak, ang masabi ko lang anak sa iyo, yung nagawa mo, huwag mong hanapin sa kapatid mo. Pagkat ang nagawa mo, baka hindi nila mapantayan, wala tayong magagawa ron. Basta't isipin mo lang, magpasalamat ka na lang. Naku total naman kaya ka, ang mga kapatid ko, nakatulong ko at nakadama ng sarap ng buhay ang mga magulang ko. Maligaya na rin ako. Ganun lang. Kay Tito Randy. Anak ako, sabi ko, anak, kung ikaw mang kakinadapa, muli kang bumangon. Ibabango ka ng Diyos. Pagsisemo ang lahat ng bagay na talagang hindi angkop sa kanyang kalooban. Ano anak, sabi ko sa'yo nung pamanguna, hindi kita napipigilan pagkat ikay may sarilang desisyon. Bilang magulang mo naman, ang masasabi ko, Randy anak, mahirap buhatin ng masyadong mabigat. At mahirap yakapin ang masyadong malaki, baka bumagsak sa mabigat, makaalpas sa pagkakaya ka mo. Ano ka kung nangyari? Ano sabi mo sa akin? Ama, totoo nga po pala yung sabi ko sa iyo. Yung sabi mo sa akin. Yan ka ko na kaya anak, ikaw anak, kung ikaw lang kakain na sunod sa sinabi ko, sana hindi mo sinabi ng ganyan. Pero huwag natin isipin yan. Basta kung nagkaganyan man, muli kang bumangat, tutulungan ka ng Panginoon. Sa Kanya ka lang magtiwala. Na ibabalik sa iyo ang lahat ng bagay na nawala sa iyo. Ganun lang. Kaya kay Papa. Kay Papa naman, sabi ko kay Papa, kakaroon kung ikaw mangkako sa pagkakapunta sa Diyos, 17 taong kang andoon. Huwag kang malungkot. May plano pa sa iyo ang Diyos. Huwag kang malungkot. Sino ba ako ang hindi, yung, ako nung nandun ka sa Japan, sana ako, mga ikaw nga anak, magkaroon ng magandang pamumuhay. Pero pasalamat na tayo. Sa 17 taon mo yun, nakatagal ka, iningatan ka ng Diyos. Kung ikaw may nabigo pero hindi ka bigo anak, may lakas ka pa. May runong ka pa na bibigay sa'yo ng Diyos. Basta't sa Diyos ka lang magtiwala. Yan lang kako ano. Kaya, sino po ba sumunod kay Papa? Si Ruel. Tito Roel. Kaya minsan niya si Ruel nakagalitan ko, Ruel, anak, yung pinaghirapan may huwag mo dadalhin sa walang kabuluhan. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Huwag mo dadalhin sa walang kabuluhan yung kung may konti kang nakinita, huwag mo bibilan ng bagay makapagkukan sa buhay mo. Itabi mo yan, may mga anak ka, doon mo lang sa mga anak mo. Sa mga bagay na nakita mo dyan sa sanlibutan, huwag anak. Isa anak magdaramdam sa iyo. Na nakating kinuha sa pangsamang inuman, anak huwag. Magdaramdam ako sa iyo. Sana kako anak yung araw ko sa iyo, huwag mo lilimutin. Yun lang kako ang masasabi ko sa iyo. Kung may tumatawag sa iyo, ngitian mo na lang. Pagka ako ganyan, well,
Kaya kagabi nasabi ko, Ruel, born again ka sa nguso, hindi sa puso. Sinabi ko sa kanya, born again ka sa nguso, hindi sa puso. Kung ikay born again sa puso, lahat ng bagay na yung pag-inom ng alak, hindi paling uminom ng alak. Kung hindi alak yung beer, kung sambote, kung ikaw lang mag-isa, hindi ka na magtatawag pa. Nakain mo ng sambote, ayos na. Pero ikaw mo, kung ikaw bibili ng kahong-kahong binako, wag anak, hindi tama yan. Ilaan mo sa anak mo. Ilaan, pagkat ako bilang magulang mo, kung nangailan ko, wala akong maitutulong sa'yo. Yung pa nga, kayo nga pa nga tumutulong sa akin, pambili ng gamot. Sana unawain mo yung sinasabi ko. Ay, hindi man sumagot siya. Sana intindihin mo. Yun lang. ST, hinaan mo pa ang volume. Kaya ano po. Thank you. Kaya ano na po. Tita Ruby. Tita Ruby po siya. Ay, ako man kay Ruby, anak. Salamat anak sa mga tulong ninyo. Sa amin ang ina. Kayong magkakapatid. Talagang ibinuhos ninyo. Kayong lahat. Ang pagmamahal niyo sa anak niyo. At ako man talaga, Ruby, masasabi ko. At sa kanilang lahat. At nung pong nabubuhay pa si ina. Una-una kay Sally. Lahat sila. Anak. Kung sa akin lang, anak. Kung kami mawawalang at andyan kayo, huwag na kayong umuwi. Wala nang kabuluhan ng pag-uwi ninyo. Hindi ninyo kami makakausap. Ang mahalaga anak, kayo andyan, nakakausap namin, maligaya kami. Kung kayo ba uwi pa rin, makakausapan nyo kung kami wala na. Yun. Hindi bali kayong umuwi. Kung kauwian ninyo, kamo kung kami wala, sasadyan mo lang na makakita kami. Para sa akin, huwag na anak. Pagkat nadaman namin ang pagmamahal ninyo bilang isang mga anak. Ito mo nga anin mo ka kung ang malapit kung hindi nadama ang pagmamahal ng mga anak. Kaya naman nabanggit ko rin yung mga anak na yung mga nahati ka. Nadama ba ng mga, tama, malapit. Pero hindi nadama nila ang pagmamahal ng imong mga anak. Pero kayo anak, nadama namin kahit na kayo malayo. Kaya dahil ng malayo ang malapit pag hindi madadama ng magulang ang pagmamahal ng mga anak. Kaya naman po. Kay Tita Rowena. Ano po ba? Lahat na yun, pinagsama sa mga anak. Lahat. Si Wena. Ayun ang sinabi ko, anak, kung maaari, huwag na kayong umuwi. Kung sa kamot ang buhay kayo kunin na. Ngayon, nasa sa inyo kapasyahan yan. Pero ako nauna na sa inyo. Sinabi ko na sa inyo. Kung hindi lang din yung kauuwian, kung sa kamot ang buhay kunin ng Diyos, huwag na kayong umuwi. Gastos lang anak. Silang lahat. Ako nga nagpapasalamat si Ina, umuwi kayo. Tamo si Dubi, umuwi. Nagbalik siya, nagbalik po ulit. Laking gastos. Hindi na ako mibo. Kaya gano'n lang ako ang masasabi ko sa inyo. Maligaya na ako kahit na kayo malayo. Makita ko lang kayo sa isang buwan, masilayan ko kayo, makita kayo, hindi tayo magkausap. Makita ko kayo, maligaya na ako. Masilayan ko lang kayo. Kaya ako anak, wala na akong hinihingi pa sa buhay, kundi salamat sa Diyos at nadama ko ang mga bagay na hindi ko inaasahan sa buhay ko. Kami ng ina. Kaya nung yung araw madalas ko sabihin ng ina, sanay ka masilayan natin ng mga anak na dalagat binata. Hindi mapugto ang buhay natin. Ako masisilayan natin yan. Ito mo, ibinigay ng Diyos. Pati yung 20 apo. Hindi ka ako ligayan natin. Ganyan lang kako hanggang namatay na si Ina. Maligayang namatay. Ganun lang anak. Sama na ako sa video. Nakakapang pa kita. Panood po natin. Hello. Nakita ba natin? Hindi. Para mabaya po. Ha? Makakikita din po natin. Naka-video po. Naka-video ba? Naka-video. Makakita. Yung sinabi ko, makarinig natin. Narinig po natin lahat. Pati ako makikita. Ganun ba yun? Magay pa rin nakapag-bis. Sige po. Bye-bye. Ganun ba? Salamat sa